Fourth na adulting expense natin ay yung in terms of emergencies. Yun ba yung Emergency fund, oo. Para sa mga employed, 3 to 6 months ng monthly income mo. Huwag lang sana expenses. Para may buffer. May buffer. Yung masisave mo sa emergency fund. Para sa aming walang may fixed income, 6 to 12 months. Yeah. Or sana nga 2 years. Yeah. Pero yun nga, nung kinakausap ko si Denise kanina, yung saving for the emergency, we're just calculating how much yung income na mare-replace kung ma-disabled ka or mag-stop working ka to earn money. But paano pag nagkaroon ka nga ng medical bills? Emergency naman yun, di ba? O kaya naman emergency rin naman na may magkasakit sa family mo. Emergency rin naman kung ano yung mangyari sa bahay nyo. O kaya manakawan. Di ba yung mga ganong mga bagay na hindi enough talaga yung bibilang ka lang na ilang buwan ng income mo para ang i-save. Kasi yung reality of life, maraming mga uncontrolled things na it can happen. Anytime, anywhere. Yung mga worst pa na I hope, syempre, hindi natin ma-experience. And then yung accident, it can happen anytime din. Baka paglabas mo ng bahay kung ano. We don't know. And it entails cost. And our health card is not enough. Yung basic health card para doon. Kaya nga nauuso yung second layer na medical insurance, na 750K to 6 million coverage, critical illness pag nagkaroon ng sakit. Ayan, ang dami-daming mga expenses. Body warned us about. Ay, talaga. Pero ito talaga yung reality ng life. And maganda na pinag-uusapan siya kasi kesa ma-caught off guard ka na, ay may ganyan pala, di ba? So, at least ngayon, yung purpose naman is awareness para may purpose yung mga pinagtatrabawan natin at alam natin kung ano yung mga ipa-prioritize. Kasi, syempre maraming uncertainties sa world, sa paligid natin. Hindi natin alam kung paano yung turnout of events day to day, di ba? At risk yung life natin every day, hindi lang pag may sakit. So, ito dapat yung mga kino-cover natin. So, kahit hindi man siya very exciting pakinggan. Emergency, so yung kung para hindi siya overwhelming, maganda mag-start, gaya na sinabi ni Miss Tin, if employed, 3 to 6 months worth of income, just in case something happened, wala ng trabaho, at least may buffer, financial buffer na hindi mag-end up na utang agad. Merong safety net in place para doon. And eventually, di ba, i-replenish din ulit siya. And hindi naman siya agad mabubuo in 1 year. Yung iba, it takes years para buno ang emergency fund. Ang maganda lang is, naka-save siya dyan and liquid siya anytime na kailangan makukuha. So, katulad naman sa atin na walang fixed income, yun maganda nga up to 1 year. Kasi minsan, feast and famine tayo. Minsan sobrang rami, minsan sobrang hindi. Maganda na nagsaset aside pa rin consistently for that specific. Para yung mga maliliit na emergency, hindi na sobrang maging hassle sa atin kasi kaya na natin. So, for small emergencies, emergency fund will do. Pero yung sa mga big emergencies na out of our current capacity, doon na pumapasok yung importance sa mga insurance, yung mga pag-prepare for health insurance, medical insurance, those things. So, balance ng mga bagay, hindi pipili ng mga to. Lahat to dapat kino-cover. Punti-unti as we are able. May dadagdag ka? And para magawa yung lahat, mag-set aside ka ng percentage. Every month, kung magkano yung iaalat mo para sa health fund, sa emergency fund mo, or sa emergencies, for family emergencies, hihiwa-hiwalay mo para paunti-unti makapag-save ka. Kahit magkano muna. Kesa sa wala. Yes. Kesa lahat na gastos. Magluluho ka pa din, pero at least may naalat ka sa mga different buckets na yun. Important is yung mabuild mo na yung discipline and consistency. Eventually, pag mas tumaas yung capacity to earn, mas malaki na. Dati yung 20% ng income mo set aside for these things ay 5,000. Dahil nag-increase income mo, yung 20% mo ngayon is 10,000 na. Diba? It's a win for you. So, hindi ka biglang magpo-fall sa lifestyle inflation kasi may system set aside ka na. So, kaya important siya na yun muna yung i-cover.